Hindi mo malalaman na totoo yung pananampalataya mo hanggat wala kang nahaharap na mga pagsubok. So, faith, courageous faith, to confess and struggle. Church, ang buhay ko sa lupa ay palagi kong struggle. Life is always a struggle for us believers. So para po tayo magtagumpay, kinakailangan po natin sa gitna ng mga struggle natin sa buhay, kinakailangan natin magtiwala sa Panginoon. At yung pagtitiwala natin sa Diyos ay lagi pong humaharap sa mga hamon ng pagsubok. Marahil ngayong hapon, humaharap kayo sa mga pagsubok. Kailangan po natin ang tinatawag na matapang na pananampalataya, courageous faith, to confess and while we are struggling. So lagi ho kasama sa pagkukop, sa pagtatagumpay, ang struggle. There will be no confess. There will be no victory. There will be no triumph without struggle, without testing. Lagi ho, ang pananampalataya natin malaki. Kung nais natin mabuhay sa pananampalataya, kinakailangan mo siyang pantayan ng ganun din kataas na mga pagsubok. So ladies and gentlemen, the pinnacle of faith. Number one, to confess and struggle. We need a conquering faith in the face of struggle. Look at verse 13. Ano sabi ng verse 13 ng Hebrews chapter 11? By faith, what? The walls of Jericho fell down. Yung walls of Jericho bumagsak, hindi sapagkat yung wall ang may pananampalataya. Bumagsak po ang pader ng Jericho sapagkat sa pananampalataya ng mga tao. Okay? Hindi po siya isang fence na pader na katulad ng ating bahay. Siya po ay, sabi ng Bible, ito po ay makapal na wall. It is a fortress. It is fortified by huge walls. At ang sabi ng Panginoon sa mga anak ng Diyos, sa mga anak ng Israel, I want you to go past that wall for 7 days. Sana nga po, yung wall lang ng church natin, yung nangihikutin po nila. Hindi ho. Bago nila mag-ikot ang wall of Jericho, they need to travel by foot for 1 day. Imagine that, isang araw sila maglalakad para maikot nila ng isang araw ang walls of Jericho. At higit sa lahat, ang wall of Jericho ay mahirap pong pabagsakin basta-basta. Kaya po, dito, sabi ng Bible, by faith, the walls of Jericho fell down. Pinangakuha ng Panginoon ang bayan ng Israel ng lupaing pangako, a land flowing with milk and honey, a land they can say their own, given by God. Kaya po, ang Israel ay lupang pangako. Ang Israel po ay lupaing na ibinigay ng Diyos, na mismo ang Diyos ang nagbigay.
people from bondage because I want them to serve me and worship me. Ladies and gentlemen, inalis tayo ng Diyos sa mundo para maglingkod sa Kanya at sambahin Niya. Hindi tayo niligtas ng Panginoon, hindi tayo binigyan ng kalayaan ng Diyos para po mabuhay sa mundo. We are here to worship the Lord and serve the Lord. Pansinin po ninyo, before they reached the promised land, they were able to wander in the wilderness, sa ilang, for 40 years instead of 40 days na dapat silang makarating sa promised land. They traveled, they wandered in the wilderness for 40 years. Abay mga kapatid, kung 40 years old ka na, hanggang ngayon hindi mo alam ang nangyayari, at still you are struggling and wondering, hindi mo alam kung saan ka patungo. Many of them died. And they were never able to get the land of promise. Sad story. Na dapat sila'y nabubuhay sa pananampalataya. Na dapat sila'y nakanta nila yung pangako ng Panginoon. Pero lahat sila'y namatay na sa ilaw, sa wilderness. Na hindi nagtagumpay. So from Egypt, they moved into the land. And the first thing they face is the land of Jericho. They cannot enter into the land of promise without entering the land of Jericho. What a huge obstacle! They don't have armies. They don't have anything to fight for Jericho. Why? It was well secured. Nilagay ho ng mga Jericho yan to defend their land, na walang sino ang makakapasok at walang sino ang basta makalalabas. After Jordan River is Jericho. Nakikita po ninyo, ang buhay mo is non-stop struggle. Life here on earth is a constant struggle. That's why we need to live by faith. We need to walk by faith. We need to grow by faith. We need a courageous faith to conquer and struggle. Look at that. In verse 29, Hebrews chapter 11, the Bible says, by faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians are saying to do were drawn. And after the Red Sea, the Jericho, the Jordan River, then they passed through what? The land of Jericho. Verse 13, by faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. Sabi ng Panginoon, iikutan niyo sila for 7 days. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw,
But thank God, they were able to enter into the land. At kung makarating na doon sila sa land, nandoon ang wall of Jericho. And you will read that in Joshua chapter 6. Sa Joshua chapter 6, the Canaan or Canaanite people were in their land for 400 years. And then, papasa pa, you are going to conquer the land. At you are going to conquer the land not by battle, but by walking around the wall of Jericho. Naalala niyo po, bago sila pumasok doon sa wall of Jericho, nagpadala muna ng Panginoon ng spies. 12 spies. Ano nakita ng 12 ng 10 spies? People are like giants. And we were like grasshoppers. At ang sabi ng report na yun, ang evil report na yun, and the people were discouraged. Lagi pa naman, pagka ikaw ay maliit ang iyong pananampalataya, pag nakinig ka sa mga criticism, sabi, para lang tayong mga tipaklong, yung mga tao sa Jericho, is what? Mga higante. Pero sa sinabi ko, na-discourage yung tao. Hindi nagtiwala eh. Hindi nakatulog. Kaya lang kung hindi magiging positibo yung sasabihin mo, mas maganda. Huwag mo na lang sabihin kasi magdadamay ka pa. Kaya lang, lagi may mga tao ginagamit din ng away para discourage sa mga tao. But thank God, meron ng Joshua na namatay na si Moses para magpatuloy ng gawain. And the first obstacle ni Joshua, hindi yung Jordan River, yung wall of Jericho. Immediately, after Joshua took the leadership, he faces the greatest obstacle. What is that? Sabi niya, I will give you the promised land, but you need to face first the wall of Jericho. What, Lord? Biro mo, ang kapal-kapal na imposible yung umakyat. Di ba? Pag nagpunta ka sa iba't ibang bansa, yung mga fortress nila na mga nasa bundok, bago mo umakyat yung bundok, tinutunda ka muna. At doon, nakapalinggot yung mga walls. Yung mga old castle nila, hindi mo basta-basta mapapasok. At hindi yun yung Jericho. Pero sabi ng Panginoon, sapagkat pinarako ko sa inyo, pero hindi pinarako ng Panginoon na wala ng Jericho, wala ng Jordan River, wala ng Red Sea. Pero along the way, mga paghihirap na nangyayari sa buhay natin, people are complaining, people are criticizing. Ito ba yung pinarako ng Panginoon? Bakit pinabayaan tayo ng Panginoon? Listen! There is no victory without battle. There is no conquest without struggle. Laging bahagi yan ng buhay. Okay, kung past them 7 days, impossible task. Kaya nga bago nang papasok ang Panginoon, tingnan niyo po, bakit nagpadala ng 12 spies? Para tingnan kung ano mayroon doon sa lugar. Now, tanong ko sa inyo, pwede bang hindi magpadala ng Diyos ng 12 spies? Pwede. Alam naman ng Panginoon, pinangako niya ng Panginoon yan eh. Pero hindi, pinabiglaan sundin nila ang Panginoon. Tinetest ng Panginoon kung sino yung magtitiwala. At kung bumalik at nagkaroon ng report, look at that. Deuteronomy 1:28. Ano ang report? Nilalagay ito sa kalagayan ninyo sa buhay ninyo. Impossible to accomplish. Impossible to confess. The land. Impossible to have 1.5 billion. Pero in the sight of God,
Hindi para bakit mo lang, hindi ko. Ang sabi ng Bible, yung pong kotse, lagay mo ng dalawa, higit pa noon, ganun kakapal ang wall. So, paano babagsak yun? Sabi ng Panginoon kay Joshua, okay Joshua, ikayo ang mga preacher, leader, eto, this is the plan. This is the battle plan. Ang bihira. Okay, ikutan nyo ang wall of Jericho. Ha? For 7 days, walang maingay. Baka may makapansin. Kaya bawal doon ng chismosa. Bawal doon ng madaldal. Hindi babag sa karol. Pagka may maingay. And on the 7th day, they obeyed completely. Maniwala ho kayo, kapag sa puso mo mayroong totoong pagsunod na walang murmuring, walang complaining, may magandang mangyayari sa buhay natin. Kaya madalas hindi makagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang dami nating reactions. Kasi minsan parang nilalagay ka ng Diyos sa kahihiyan. No, it's not. Para bang pinapahiya ka ng Panginoon? Para bang niloloko ka ng Panginoon? Pero hindi po. May plano ang Panginoon. Interesting, bakit po? Sa Scripture, ang wall of Jericho is their fortress. It is their pride. Nobody could defeat us. Even the God of Israel. You know what? God delights in slaying the pride of men. God delights in slaying, patayin ang yabang ng tao. So, pinatay niya ang pride ng city of Jericho. See? Si Goliath na napakatangkad, pinadala ang isang baby boy. It's just a boy, like David at the age of 17. And he killed almost 10-footer na tao si Goliath. Just walk around. Don't make any noise. At doon sa wall of Jericho, they don't have place to go. They don't have place to run. They don't have anything. They need to cross the Jordan River. They need to follow God by faith. Kung ano sinabi ng Panginoon. Listen, I don't care kung ano nararamdaman natin. I don't care kung anong kalagayan natin. I don't care kung mahina tayo. I don't care kung mahirap tayo. Ang mahalaga sa akin, kayo mismo na iintindihan nyo ng lahat ng bagay ma-accomplish natin by faith. Lahat ay nagsisimula sa pananampalataya. Kaya lang po, dapat pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, sunugin mo na ang lahat ng mga tulay na babalikan mo. Siguraduhin mo na wala ka ng tahanan na babalikan ka. Siguraduhin mo na wala ng fortress, wala ng defense, na mabubuhay ka maliban sa iyong pananampalataya sa Panginoon. To conquest and struggle. So, ang tanging mo lang magagawa is to move forward. Pagka ikaw ay naligtas at nagsimula pananampalataya, pagka ikaw ay umatras at bumalik, at nawalan ka ng pananampalataya, ano sabi ng Panginoon palagi sa mga tumatalikod at nawawalan ng pananampalataya? Kinasusuklaman ko kayo. Isinusuko ko kayo sapagkat hindi pinalulugdan ng Diyos ang mga tao tumatalikod sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay nag-move forward tapos all of a sudden, ikaw ay tatalikod at ihinto. Gusto ng Panginoon, anong man ang struggle mo, conquer them courageously while you are struggling. Amen? Faith conquers the obstacle
because you believe in God. God says, compass the wall of Jericho for 7 days. And faith says, okay, let's do it by faith. Let us go. Let us give by faith. Amen? Lagi sa pananampalataya, meron akong pangalan. Faith has always risk. If there is no risk, there is no faith. Okay? And if there is risk in the faith, there is rest. In the middle of pain, in the middle of struggle, in the middle of suffering, nais ko sabihin sa inyo, after that Jordan River, after that Red Sea, after that wall of Jericho, God gave them rest. Pero yung mga taong hindi nagtiwala sa Kanya, walang kapahingan. Hindi napapansin, palagi kang pagod, palagi kang hirap, wala kang kapayapaan, ano man ang ginagawa mo sa buhay. Sapagkat ang kailangan mo sa buhay ay magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Another thing to confess and struggle ay yung tinatawag po natin na harlot. Tingnan niyo po, ang sabi ng verse 31. By faith, the harlot Rahab perished not with them that believed. Ano po ang harlot? Sa Tagalog po'y patutok. Ano po yung patutok? Pastor, yun po yung toroto. Yun po yung prostitute. Ang pangalan niya po, pinangalanan na, minsan nakakahiya no? Nalalaman pa na tayo dati mong buhay, isa kang dating babaeng mababa ang lipan. Isa kang dating si Magdalena. Eh bakit kaya hindi naiya ang Diyos, hindi naiya din sa Rahab? Simulan niya ba? Di ba pwedeng, huwag nang pagiging handlon niya? Kasi nakakahiya. Mga kapatid, ano man po yung ating nakaraan, ano man po yung ating kasalanan, ano man po yung ating kasamaan, hindi ho nakakahiya yan. Maliban alam natin ng Diyos ginagawa tayo. Bakit? Nakakahiya sa ibang tao. Isang taong kinamumuhian, marumi, pinandidirihan ng society, ng sinasabi nila. Kaya naman ito binibenta at binibilan ng aking katawan sa mga tao. Sapagkat ang mga anak ko'y mamamatay at walang marakain. The end justify the means. Justifiable. But is that justifiable by God? She was forgiven by God. Ang daming mga babae, binago ng Diyos at pinatawad ng Panginoon. Go and sin, O Lord. Yun po yung biyaya ng Diyos. So, kinakailangan tayo maging masunurin at magkaroon tayo yung pananampalatayang masunurin in spite of the struggle. No matter what will be the obstacle. Okay? Ano sabi ng Bible? Look at that. Masinin po natin. Ano sabi po sa verse 31? Perish not with them that believe not when she had received the spies with peace. So kung pumasok to, winelcome nila, receive. Ibig sabihin, itong si Rahab, nung makita niya yung dalawa na pumasok sa loob, tinanggap niya in her house. Bakit? Ang sabi po ng verse 31, perish not with them that believe not when she had received the spies with peace. Pansinin po ninyo,
isang Canaanita at the same time Amorite. Pangalawa, sa isang prostitute. Pangatlo, because of their profession. Pag sinabi natin Canaanite at Amorite, sila po ang dinibok ng Diyos para i-destroy, para patayin. Then, yung isang marumi, isang makasalanan na walang pag-asa, na nabubuhay at pinaninihiyan ng ganong klase ng trabaho, siya pa yung sinabi ng Bible, hindi napahamak, iniligtas ng Diyos. Because she received the spice with peace. Pag binasa niyo po yung Joshua chapter 2, pababasa niyo po ron, nung pumasok po yung spice, nakita ng mga Canaanite kami pumasok sa loob, at nakita nilang pumasok sa tahanan ni Rahab. Tinanong si Rahab, nakita namin yung spice pumasok sa bahay ninyo. Sabi niya, oo, pumasok, pero lumabas na noon, tumakas na sila. Pero totoo, iniligay niya doon sa silid niya. Itinakot niya yung dalawang spice. At ang sabi ng babae, nabalitaan namin anong ginawa niyo sa Red Sea. Nabalitaan namin kung anong nangyari sa Jordan River. Ayaw namin, alam namin takot ang mga Canaanita saan? Sa Israel. Sapagkat meron kayong Diyos. They heard that. They could kill all the enemies. And they were so afraid. At ang sabi ni Rahab, huwag nyo kami patayin, i-spare nyo kami. Kaya yung niligtas. Why? Bakit meron pa ng pananampalataya? By faith, Rahab the harlot got saved. At siya nasa heroes of faith. Pero yun nyo, isang prostitute na babae nasa hall of faith. At di kayo magtataka, yung name na harlot na si Rahab, grandmother siya ni Jesus Christ. Kasi yung kinsman redeemer na napakasawa ni, I think si Naomi o si Ruth, si Ruth ng Moabita, asawa ang kinsman redeemer. And from there, ang kinsman redeemer, naging kalahi sila ni David hanggang kay Jesus Christ. Manilagay siya sa heroes of faith. Isang prostitute. Yun ang biyaya ng Diyos. Sa pagiging marumi mo, sa pagiging makasalanan mo, mayroong extraordinary na gagawin ng Diyos sa inyo. Hindi kayo niligtas ng Diyos, hindi masasayang yung biyaya ng Diyos. Mayroong something extraordinary na dapat kang gawin sa buhay. Kasi, o sige, sabi lang ng dalawang spice, nilagay sa bintana, lagyan mo ng pula, red scarlet na yan, para pagka pumasok na kami, sumigaw ang all of Jericho. Kapag nakita nila na mayroong scarlet na lubid, alam ng mga Israelita na hindi kayo papatay, i-spell kayo at ang pamilya mo. So yun yung pananampalataya. There is no faith without struggle. There is no victory without battle. There is no crown without cross. Sa buhay. So, kung meron tayong gusto mapagtagumpayan sa buhay, there is what we call, what? Confess. Conquering faith. Courageous faith. Number 2, hindi lamang po tinatawag natin confess and struggle. Number 2, to continue in suffering. To continue in suffering. Obedience is the key for God's blessing. You know why?
Naging victorious sila by faith. Lahat ng bagay nangyari by faith. They destroyed the enemies. They were able to conquer the land, the enemies, because of their obedient faith. Alam niyo po ba mga kanainita? Sila yung mga umapatay ng bata, nilalagay sa garapon, at nilalagay nila doon sa wall. Pampatibay ng wall. Kaya galit na galit ang Panginoon sa kanila. Kaya yung destruction ng Canaanites is a great gain to the welfare of humanity. They were debauched people. Sila yung mga evil people. Sila yung mga tao punong-puno ng orgies and atrocities. Kaya God destroyed them. And thank God, lagi nagtatagumpay ang mga tao may pananampalataya. So, pag ikaw ay nagtagumpay while struggling, kinakailangan mo nang magpatuloy. Huwag ka nang huminto. Huwag ka nang tumigil. Tuloy ka lang. Huwag mo pababayaan ang iyong pananampalataya. Pakita mo natin. Ano yung tinatawag natin continue? Let's go. In verse 32. And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, and of David also, and Samuel, and of the prophets, whose true faith subdued kingdoms, who wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of the lions. Daniel yon. Okay? Who is the violence of fire? 3 Hebrew friends. Escaped the edge of the sword. Many of them, out of weakness, were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Women received their dead, raised to life again, and others were tortured, that accepting deliverance that they might obtain a better resurrection, and others have trial of cruel mattings and scourgings, yea, moreover, bands and imprisonment. Verse 37. They were stoned, they were sawn asunder, they were tempted, they were slain with the sword, they wandered about in sheepskin and goatskin, being destitute, afflicted and tormented. So what? They continue these sufferings. Magpatuloy. Kahit may suffering. Yung pinakailangan natin pananampalataya, kahit may suffering, nagpapatuloy ho tayo. Kahit katakanan, kahit kataas ang wall ng problema, kahit gano'ng kalaki ang kaaway. Imagine that, si Samson, pinanggit ng Bible din, si Barak, tingnan natin, sa Judges chapter 4. Okay? Kumuha siya ng 10,000 men. And he fought against Sisera, the commander of chief of the confederate nation, ng chariot ng Canaanite. Ano nangyari? He defeated Sisera. Why? By faith, he believed in God. Lahat po sila na mayroong suffering, nagtagumpay. Hindi yung sila huminto. Ano pinamatay ni Sisera? Diba? Nung tatatalo na siya, tumalo siya sa kanyang chariot, nagtatakbo siya. At tapos si Jael, wife of Heber, pumasok niya doon sa bahay, binigyan niya ng pagkain, sa sobrang pagod nakatulog. Ano ginawa ni Jael? Kumuha ho ng big nail, ng pako, habang siya natutulog. Dito niya tinusok sa temple yung malaking pako sa ulo ni Sisera. Alam niyo bakit? Lahat po sila may dinaanan sa akin, pero sila yung nagtagumpay. Si Samson, meron siyang kapangyarihan. Hindi sa mahabang buhok niya, kundi sa pananampalataya. Nagkasala siya bumagsak because
Delilah. Pero nandito siya sa Heroes of Faith. Bakit po? He stopped the mouth of the lion. He conquered many enemies. Bagamat sila hindi mga perfect na tao, katulad din natin, pero sila'y nagtagumpay. Si Gideon, isang tuwag. Diba? Sa 34,000 na soldiers against 100,000 plus na soldiers. Sabi ng Panginoon, marami ang 34,000. Ang natin sa kanyang soldiers, 300. 22, naging 10. Sabi ng Panginoon, marami yan. Kailangan mo 300. Kaya ho, pagdating sa gawain ng Panginoon, kailangan lang ho natin mga tao magtitiwala sa Panginoon para magtagumpay at may tapang na harapin ang lahat kahit may pagsubok. Magpapatuloy kami sa kabila ng suffering namin sa buhay. Ito ang advice ko sa inyo. Habang kayo nagsasuffer, habang kayo nahihirapan, doon nyo lalong exercise ang pananampalataya mo. Pakita ko sa inyo. Minsan tayo, pagka maraming problema, maraming pangangailangan, o kulang din tayo, o sakto lang sa pangangailangan, minsan iniisip natin, may hirap na nga lang kami, kulang na nga pera namin, marami na nga kami bayarin, at kailangan magbigay pa kami. Madalas, hindi mo na iintindihan yung bagay na yan. At kahit anong gawin ko, hindi mo natin kayang ipaliwanag kung bakit. Alam niyo bakit? Hindi na nyo. Pakita ko sa inyo lahat, yung mga dumadaan sa suffering, pero lalo sila nagtiwala sa Panginoon. Hindi naging handa yun, lalo sila nagpatuloy. Pakita ko yun. Yung widow, sabi pa, dumadaan pa lagi sa bahay niya, si Elijah, Prophet Elijah. Napansin niya sa asawa niya, yung manod ka na lagi dumaraan. Tapos, alam mo sa atin, sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka sa widow sa Sarephat, humingi ka ng makakain. At tumahanap na yung widow nga. Di ba, bumubuhay sa lalaki sa Old Testament? Sa babae? Bumubuhay sa babae? Lalaki lang. Pagka namatay ang asawa mo, pagka ikaw ay naging widow, talaga ikaw ay masahol pa sa daga. Ano description sa 1 Kings chapter 17? Pag ibinigay ko itong tinapay na ito, itong wine na ito, sa'yo, binigay ko sa'yo, pinakain ko sa'yo Elijah. Kasi sabi ng Panginoon, pumunta ka sa widow at Sarephat, humingi ka ng pagkain. Sabi ng widow at Sarephat, ito na lang natin din namin pagkain. Pag ibinigay ko sa'yo, mamamatay na kami bukas, wala na kami kakain. At that time, famine. Naghirap. Nagsasuffer siya. Well, napakaingin ba ng Panginoon at napakasama nito si Prophet Elijah para sabihin sa widow of Sarephat para magbigay. Para may mabuhay ka, mapakain ka, sila naman mamatay bukas. Ang tanong, nung ba nagsasuffer yung widow of Sarephat? O sige. Mamamatay na kami bukas. Pero sinabi ng Panginoon mo, ibinigay niya. Basahin yung 1 Kings chapter 17. Lahat ng mga tao sa kapitbahay na nagkamamatay, walang makain. Pero sila, nabuhay for how many days? Bakit? Sa ibinigay niya. Di ba? Yung hirap na hirap ka na lang, yun na natitira mo pera, ibinigay mo ba? Hindi sapagkat sinabi ka ng pasapot, kinausap ka na Diyos, ibigay mo. At ang sabi ng Bible, they live many days. In spite of suffering, in spite of struggle. Hindi mo maiintindihan minsan eh. Kailangan ho talaga mabuhay tayo, maging matapang tayo. Sumunod tayo ng buong pagtitiwala sa Panginoon kung ano sinasabi ng Panginoon. Another example. Another meaning na naman. Sa Bible, di ba sa temple, kung kapasok ang mayaman, nagbibigay, may mahirap. Ano sabi ng Bible? Tumingin ng Panginoon Jesus, dinala niya yung mga disciples sa kabilang gilid. Yung offering before sa temple,
magbibigay ng offering sa box. So, narinig mo yung mga kwento, alam mo yung mga malilit na binibigay tumutunog tumatalbo. Pumasok ko may yaman, walang tunog. Mga buo, ang nilalagay. 20 pesos yun. Akala nila, malaki. Hindi. Sabi ng Bible, tingnan mo yung mga mayayaman, they gave because of their abundance. Sagana sila. So, yung binibigay nila, hindi talaga yung galing sa kanila. Yung sobra lang yung ibinibigay nila. Okay? Nung pumasok yung widow, natawag ng widow's mites. Sabi ng Bible, yun na lang ang nananabing pera niya. Ibinigay niya pa, 2 months na nga naman. Sabi ng Panginoon, yung mayayaman ang bigay kasi sobra sila. Ang tanong ko sa inyo, mahirap ang magbigay pag sobra? Sobra ka na Kumbaga sa hindi na bawasan ang kayamanan mo. Pero yung widow na nagbigay ng tumay, sabi ng Panginoon, yung babae, ibinigay niya ang lahat sa kanya. Aba, nung ibinigay mo lahat sa kanya, ano pa natara sa kanya? Pero sabi ng Panginoon, tignan niyo po yung prinsipyo, kung ikaw ay papunta ng kaharian ng Diyos, dapat ang pananampalataya ng buhay mo ay nasa kaharian ng Panginoon. Hindi ito kaharian Gugunawin ng Diyos itong mundo Kaya sabi niya, mag-ikot ka na kayamanan sa langit. Another one. Kaya minsan mahirap maintindihan. Hindi sukatan ng mayaman o may trabaho ka. Ang pinag-uusapan natin sa pagbibigay yung pananampalataya mo sa Diyos. Pansinin po ninyo, yung mga may trabaho ngayon, pag tinignan mo yung record ng TV mo, sa-challenge ko sa inyo. Ang challenge ko sa inyo, I gave beyond what I received from this church. Ang goal ko natin mag-asawa para makapagbigay sa aircon is 100,000. Ano po sa inyo? Tumatanggap po ba kami ng 100,000 sa church? Tanungin nyo mga treasurer, how much I receive weekly? Pero, kayo mga sumasahod ng malaki, kayo may mga trabaho, bukod pa yung faith promise namin, our faith promise is 2,000. Take 1,000 po kami. Monthly. Consistent po yan. May times pa po kami. Meron po kami first fruits. Tignan niyo yung record, magkano na ako naibigay namin. I mean, anything na re-receive namin blessing, lagi muna ang Panginoon. Kasi yung faith namin. Kausap ko in the other days na natin yung sabi niya, Pastor, pray nyo nga ako kami. Kasi simula ng trabaho kami, hindi na kami nakaahon sa hirap ng buhay. Ang tagal-tagal ko na ho, nag-a-abroad, pero hanggang ngayon, wala pa rin kami asenso sa buhay. Sabi ko, Brad, hindi ka ba nagtatanong at nagtataka mga prayer? Alam ko po, Pastor, kasi maliho yung giving namin. First fruit, 1,000. Ha? Ikaw may trabaho, 1,000 ang first fruit mo. Naiintindihan ba natin yung first fruit? Tingnan kanina may nag-respond. Ito, sa faith promise sa missionary, amin na lang, meron na isa, 6 na lang. Sabi niya, Pastor, ayos ko mag-support na missionary, isa lang. At least meron, nabawasan ako na isa. Sino kaya yung susunod? Huwag kayo magtayo ng kamali. Blessing sa inyo kapag ino-offeran ko kayo ng magbibigyan ninyo.
Kaya kayo may mga trabaho, maging madamot kayo sa gawain ng Diyos, hindi ho kayo magpapala. Hindi na ho kayo accept. Ang sahod ninyo hanggang dyan na lang. Okay? I challenge your faith. Naghihirap ka? Widow sana ba? Widow ba? Binigay mo ang lahat? Yung Macedonian church, in their deep poverty, in the midst of persecution and problems in deep poverty, they gave beyond their ability. Hindi ka nagbibigay sapagkat sobra. Hindi ka nagbibigay sapagkat kailangan. Nagbibigay ka sapagkat mahal mo ang Panginoon at pinagtitiwalaan mo ang Panginoon na bukas at susunod na araw, isusustain ka niya. Ang mga taong nabubuhay sa paningin at pangangailangan, ngayon meron, bukas ay wala. Bukas wala na naman, bukas mahihirap ka. Pero ang Diyos, pagka nakatuloy mo pagtiwalaan, maraming mga poset ang Panginoon na pinagbubulan kung saan manggagaling ang pagpapala. I challenge you to continue. I always challenge kaming magkasama pagdating sa giving ng pananampalataya. Kung kaya namin, meron yung sumasabay sa atin sa pananampalataya pagdating sa pagbibigay. Hindi kami nagmamalaki, hindi kami nalulula. Gusto namin pagpalain kami ng Diyos ng lubusan kasi gusto namin lalo gamitin ng Panginoon at pagpalain kayo ng lubusan. Pagpatuloy tayo sa pananampalataya natin, yung pinakagandang faith, nasaan ka nandito? Hindi ka na tumaas. Hindi na lumakigilin mo. Nawala na yung faith promise mo. Yung faith fruit mo, hindi na lumaki. Umangat ka. Those are the greatest achievement and success ng faith mo. Dapat ang faith mo nandito na. Nakita nyo, lumalago dapat ang faith. Yung mga nilibag na sabi ko, desire the sincere milk of the word that you may brought your life. Ang gatas, ang word of God is like into a milk. Let me help you to grow in the word of God and by faith. Hindi kailangan ko kung wala ang word of God. Yan ang gatas ninyo. Attend the doctrine class. Attend the Sunday school. Every 9 to 10. And let's grow together by faith. Kasi pag hindi kayo mag-usalita ng Diyos, hindi lalago ang inyong pananampalataya. So ngayong oras na ito, gusto niyo bang marating yung hurog ng tagumpay ng pananampalataya ninyo? So ngayon, sumunod tayo. Maging matapang tayo. Magtiwala tayo. Along the way, hindi ka papabayaan ng Panginoon. In closing, merong isang missionaries, si Moffat. Nagpunta po siya sa Africa. At nung magpunta po siya, for how many years, wala na-convert. Kasi galing sa si England, ang sabi yung ng mga tao, we love you, Mr. Moffat. Anong kailangan mo? Alam niyo kung ako lang ho, may nagtanong ko sa aking milyonarya sa Amerika. Sabi niya sa akin, Pastor, anong kailangan niyo sa church niyo? Hindi ako. Kung pwede mo lang sabihin, kailangan ko ng 1.5 million, baka takihin sa puso. Sabi niyo si Mrs. Dinalaw kami doon sa napakagandang bahay niya. Sa Amerika, sa California, pagka ang bahay mo na sa mundo, milyonaryo ka. Dinala kami sa bahay, pinakain kami sa class, nakainan. Yun yung tiyahin ng associate pastor na dadala ko sa Panginoon. Kaya pag pumunta ko sa Amerika, doon ako tutuloy sa kanya. Inaalagaan mo ko. Pinapakain kami. Binibigyan ng pera para mag-vote. Sino kaya magbibigay sa inyo rito para mag-hotel man lang ako? Kasi nadala ko siya sa Panginoon. Sobra. Ang galing na mag-praise, ang galing mag-tulog. Sunday school pa lang, ang attendance 200.
Doon ko natutunan mag-breakfast tayo kasi ang sarap na maaga ka sa church, hindi mo lang binuproblema yung pagkain mo, tapos nagpe-fellowship na kayo, nag-aayos na kayo ng programa, lahat kayo nandito na. Yun ang problema ko, sa Sunday school natin, kailangan may meron tayo. Buti na lang, meron meron maraming pagkain. Doon kayo kumain na. Sobra-sobra pagkain. Sa Sunday, magsisimula tayo. Opportunity natin. So, sabi sa akin, Pastor, anong kailangan mo? Manipis pa mukha ko kahit bago-bago mukha ko. Manipis pa. So, pero nung na time na nag-pray ako na tumulong siya sa church natin. Sabi ko, Pastor Calvin, I'm praying for your tita na tumulong sana. Hindi ko alam kung tutulong siya sa inyo. Pero in my heart, darating yung blessing. Pero alam nyo, natutuwa ako may tutulong. Pero mas natutuwa ako kung meron magsasabi, Pastor, kahit hirap ka din, kahit marami kong pangalan, by faith, tutulong ako yan. Kahit marami kami pangalan, lalakihan ko yung faith ko. Kasi yung faith mo nandito, at least man lang nandito ka sa akin. Huwag yun nandito. Dito ka. Okay? Pero na humingi sa kanya eh. Sombo ka. Ang sombo. Magkano isang sombo? 300. Sabi ka naman, magkano kailangan mo? Ilang pirano, ilang daan mo sombo? $2,500. Magkano mo yun? Sa 51,000. Ako di ba nahihin ng sombo? Kailangan natin yung sombo eh. Kasi hindi naman nagpunta para mag-deputize at magiging ng pera. Pero kahit sa alam ng pastor at churches na magpunta, sinasabi ko, please pray for our project. Meron kaming project, 1.5 million for their condition. Please pray. And one of these times, hindi ako nagtataka yung panalangin ko, tutulong sila sa akin. Babalita ko mo sa iyo. Ang tanong, nagbigay sila at magbibigay sila. Sino magpapalain? Ayaw? Nagkakamali yung buhay. Yung milyonarya, lalong magyayaman kasi ang prinsipyo ng Bible, it is more blessed to give than to receive. God loveth a cheerful giving. Give and it shall be given unto you. Ang prinsipyo ng Bible, yung hindi nagbibigay, hindi bless. Yung nagbibigay lang ang bless. Akala kasi natin, yayaman tayo at natrabaho natin. At ang lalaro tayo, hindi kayo bless ng Panginoon. Hanggang doon lang siya. Pero kapag nagtatrabaho ka, pero nagbibigay ka, may paraan ng Diyos para padaluin yung pagpapala sa ipapaparaan mo. Eh ikaw, yung trabaho lang, isang portion lang ginagawa ng blessing. Tama? Eh gusto ng Diyos, prove me now my will, say the Lord. And I will pour you up the windows of heaven, the blessings from heaven, sabi ng Panginoon, Malachi chapter 3. So, faith natin. Kaya si Mofa, nung i-request, sobrang mahal siya ng church sa England, sabi niya, anong kailangan mo? Ang sabi ni Mofa, padala niyo ako ng isang set ng communion set. Sa chapel, isang set. Hindi ko alam kung ilang set yun. So, merong cup, merong offering plate, nalagayan, tapos yung kailangan sa communion. Pero yun mo, magpo-communion siya, walang libro. Sino magpaparticipate sa Lord's Supper? Nung dumating yung set ng communion, doon naman siya binigyan ng miyembro. Ano tawag ba? Hindi pa dumarating, nagbibigay ka na. Thank God in advance. Give God in advance. So I challenge you, nasaan ka na sa faith na ito? Maliit, nawawalan ka, mahirap ka, may struggle ka, may suffering ka. Ano ba, para ba maging mahina ka, para maging malit ka, para maging ka? Hindi. Sabi ng Diyos, to conquer it. And the more you conquer it, the more you give tumataas. The more you suffer and you're able to continue. Ito na ang faith natin. Kaya dito, sa church natin, iba-iba
suffering, sa struggle ng buhay, sa sickness, Brother Ben, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. I have confidence that God will give you chance to serve the Lord. Sabi sa akin, Pastor, hindi ako makapower kasi hindi ko lang miyembro ka. Miyembro hindi, you can come forward. Okay? Ang mahalaga, magpatuloy kayo. Salamat sa inyo mag-isawa, magpatuloy kayo. Church, huwag din maging hadlang yung bigay natin para hindi kayo magpatuloy yung lumagot. Yan ang gagamitin ng Diyos na testing sa inyo paano kayo magpapalaan ng Panginoon. Alam niyo, prayer ko, maraming maging mayaman sa inyo. Kaya paano magpapalaan yung bibigyan kayo? Kahit anong trabaho gawin mo, kung yung ibig mo laging maliit at hindi na tumasa, hindi na naman. I challenge you. Go to the apex, to the pinnacle of faith. That even the struggle and sufferings cannot reach you and touch you because you have faith in God. Sabay tayo lahat tayo na lang.